Isang mapagpalang araw sa bawat isa sa inyo, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama, sa isa na namang paglalakbay ng puso at isipan. Sinasabi nila, ang sukatan daw ng tunay na pag-ibig ay ang kakayahang magsakripisyo. Ngunit paano kung ang mismong sakripisyong yon, ang pagtalikod mo sa lahat ng iyong pinaghirapan, ang siyang magiging daan para wasakin ka ng taong pinakamamahal mo? Hanggang saan ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang, Ang Matamis na Lason. Isang biglaang paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan ang gumising sa diwa ni Luningning. Napahawak siya sa kanyang malaking tiyan at isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ito na iyon, ang unang malinaw na sipa, isang maliit na pagparamdam mula sa mundong itinatayo niya sa loob ng kanyang katawan. "Hello, baby!" bulong niya habang marahang hinahaplos ang balat na naglalaman ng kanyang pinakamalaking pangarap. "Gising ka na pala. Alam mo ba, ikaw na ang mundo ni Mommy ngayon." Nakatayo siya sa tabi ng malaking bintana ng kanilang silid sa kasaamihan, ang antigong mansyon na naging saksi sa pag-iibigan nila ni Raja. Tanaw mula roon ang hardin na puno ng mga puting bulaklak, ang paborito niya. Dati, ang mundo niya ay ang naglalakihang mga gusali sa Makati, ang mga board meeting, ang mga numero sa stock market. Siya si Luningning Alcantara, ang utak sa likod ng Alcantara Holdings. Ngunit pinili niyang talikuran ang lahat ng yon para kay Raja, para sa pamilyang bubuuin nila. At habang nararamdaman niya ang isa pang marahang sipa, wala siyang naramdamang pagsisisi. Ito ang tunay na tagumpay, ang marahan na tunog ng makina ng sasakyan sa labas, ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Si Raja. Maaga itong umuwi. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok ang kanyang matikas na asawa, may dalang isang palumpon ng stargazer lilies at isang ngangiti na kayang tumunaw sa kahit anong pagod. "My queen!" bati nito at lumapit para maglapat ng isang malambing na halik sa kanyang noo. "How are my two most precious treasures doing?" "Nagpakilala na siya sa akin, mahal," sagot ni Luningning habang kinukuha ang kamay ni Raja at inilalagay sa kanyang tiyan. "Naramdaman mo ba?" Isang munting paggalaw ang sumalubong sa palad ni Raja. Kitang-kita ni Luningning ang kislap sa mga mata ng kanyang asawa. Isang kislap ng purong kaligayahan. O iyon ang inakala niya. "He's strong." Magiging isang De Leon na matipuno. Wika ni Raja na may pagmamalaki. O baka naman isang Alcantara na matalino at maganda. Ganting biro ni Luningning. Tumawa sila pareho. Sa mga sandaling tulad nito, nararamdaman ni Luningning na siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. "Mahal, may kailangan nang akong ipapirma sa'yo," sabi ni Raja habang inaakay siya paupo sa gilid ng kama. May inilabas itong isang brown envelope na puno ng mga papeles. "Some standard tax papers for the corporation. Kailangan lang para maayos na ang lahat para sa future ng pamilya natin." Kinuha ni Luningning ang mga papeles. Sanay ang kanyang mga mata sa mga ganitong dokumento. Ngunit matagal na rin mula noong huli siyang humawak ng mga ito. "Hindi ko na binabasa ang mga ganito, Raja. Alam mo yan." "I know, my queen. At yun ang dahilan kung bakit ako ang gumagawa nito para sa'yo," sagot ni Raja, sabay abot ng isang ballpen. "It's just a formality. Trust me." Ang mga salitang yon. Trust me. Paano niya hindi pagkakatiwalaan ang lalaking ibinigay sa kanya ang lahat? Tiningnan niya ang mukha ni Raja, ang mga matang nangungusap ng pagmamahal, ang ngiting nangangako ng habang buhay. Itinutok niya ang ballpen sa linya kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. Marami ang mga pahina, ngunit mabilis na itinuro ni Raja ang mga bahaging kailangan ng kanyang pirma. Sa bawat lagda niya, isang piraso ng kanyang kapangyarihan bilang isang Alcantara
ang nawawala. Ngunit para sa kanya, ito ay isang piraso ng pundasyon para sa pamilyang De Leon na kanyang itinatayo. Habang pumipirma, hindi niya namalayan ang anino sa likod ng pinto. Si Yaya Ginhawa, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ay napadaan. Nakita niya ang eksena, ang pagiging abot kamay ni Raja sa kanyang alaga. Ngunit sa isang saglit, bago nito muling namang ginitian si Luningning, nasulyapan ni Yaya Ginhawa ang isang malamig at kalkuladong tingin sa mga mata ng lalaki. Isang tingin na nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Ngunit kasing bilis itong nagpakita, ay ganoon din kabilis itong naglaho. Ipinagsawalang bahala na lang niya ito. Ayan, tapos na. Masayang wika ni Luningning. Sabay abot pabalik ng mga dokumento. Thank you, mahal, sabi ni Raja. Hinalikan siyang muli bago maingat na iniligpit ang envelope. Para ito sa atin. Para sa kinabukasan. Ang araw na yon ay natapos ng puno ng tamis at mga pangarap. Ngunit ang lason ay nagsisimula nang kumalat sa mga ugat ng kanilang tahanan. Kinagabihan, habang natutulog na si Raja, nagpasya si Luningning na ayusin ang mga gamit na iniwan ng asawa sa mesa. Isang mamahaling briefcase, ilang mga folder. Nang damputin niya ang coat ni Raja na nakasampay sa silya, may kumalansing at nahulog mula sa bulsa nito. Isang paperclip. Yumuko siya para pulutin ito, ngunit may napansin siyang isang maliit at nakatuping papel na siguro'y nasama sa pagkakapit ng paperclip. Siguro'y resibo lang. Ngunit dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Hindi ito resibo. Isa itong statement of account. Isang invoice. Hindi para sa Alcantara Holdings. Hindi rin para sa personal na account nila. Galing ito sa isang law firm na hindi pamilyar sa kanya. Zaragoza at Buendia Corporate Law, at ang nakasulat sa ilalim ng Description of Services ay mga salitang nagpadugo sa kanyang puso at nagpatigil sa kanyang paghinga. For professional services rendered, corporate restructuring and asset transfer. Ang petsa sa invoice, ngayong araw, napahawak siya sa kanyang dibdib. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Mas malamig pa sa sahig na kanyang kinatatayuan. Bakit? Bakit kailangan ni Raja ng serbisyo ng isang corporate law firm? At bakit? Bakit tungkol ito sa asset transfer? Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang maingat niyang ibinalik ang maliit na papel sa coat ni Raja na para bang isa itong nagbabagang piraso ng uling na pumapaso sa kanyang balat. Bumalik siya sa kama, humiga ng patagilid, at ipinikit ang mga mata. Ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang paglubog ng kabilang bahagi ng kama. Ang pagpasok ni Raja. Naramdaman niya ang hininga nito sa kanyang batok. Ang pagpulupot ng braso nito sa kanyang baywang at ang paglapat ng mga labi nito sa kanyang balikat. Sleep well, my queen. Bulong nito. Dati, ang mga yakap na ito ang kanyang kanlungan. Ngayon, para itong mga tanikalang unti-unting sumasakal sa kanya. Pinilit niyang gawing normal ang kanyang paghinga, nagkunwaring mahimbing na natutulog, habang ang isipan niya ay isang malaking bagyo ng mga tanong at pagdududa. Zaragoza at Buendia. Asset transfer. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang yon sa kanyang isip hanggang sa halos hindi na niya makilala ang lalaking katabi niya. Kinabukasan, sinikap ni Luningning na kumilos na parang walang nangyari. Ngunit ang pagpapanggap ay isang mabigat na balabal na kay hirap buhatin. Nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam. Epekto raw ng kanyang pagbubuntis para lang maiwasan ang mga mata at haplos ni Raja. Bawat pag-aalala ng lalaki, bawat paghaplos nito sa kanyang buhok ay parang lason na dumadampi sa kanyang balat. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Kailangan niya ng mga sagot. Nang umalis si Raja para sa kanyang mga
mahahalagang pulong sa Makati at lumabas naman si Amaris para sa lingguhan nitong high tea kasama ang mga amiga. Nagkaroon ng pagkakataon si Luningning. Dala ang kanyang cellphone, lumabas siya sa hardin, sa lugar kung saan hindi siya maririnig ng kahit sino. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ng isang tao mula sa kanyang nakaraan, si Miguel, ang dati niyang pinagkakatiwalaang executive assistant sa Alcantara Holdings. 2 ring lang. Sumagot ito. Ma'am Ning, kayo po ba to? Gulat na tanong sa kabilang linya. Miguel, si Ning to. Bulong ni Luningning habang palingalinga sa paligid. May mabilis lang akong itatanong. At kailangan kong manatiling sikreto ang tawag na to. Ano po iyon, ma'am? Kahit ano po para sa inyo. Huminga ng malalim si Luningning. May alam ka ba tungkol sa Zaragoza at Buendia Law Firm? Natahimik si Miguel sa kabilang linya. Ang ilang segundong katahimikan na yon ay mas maingay pa sa kahit anong sigaw. Ma'am Ning, bakit niyo po natanong? Nag-aalalang sagot ni Miguel. That firm, may reputasyon sila. Hindi maganda. Anong klaseng reputasyon? Giit ni Luningning. Nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sila po ang tinatakbuhan ng mga buwitre sa corporate world, paliwanag ni Miguel. Hostile takeovers, corporate raiding, asset stripping, iyan ang specialty nila. Sila ang kinukuha mo kapag gusto mong agawin ang isang kumpanya sa legal ngunit maruming paraan. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Nanlamig ang buo niyang katawan at ang cellphone ay halos madula sa kanyang nanginginig na kamay. Hostile takeovers, agawin ang isang kumpanya. Ma'am? Ma'am Ning, andyan pa po ba kayo? Oo, andito pa. Halos pabulong na sagot ni Luningning. Salamat, Miguel. Huwag mong babanggitin kahit kanino na tumawag ako. Ibinaba niya ang tawag. Ang magandang hardin na dati paraiso sa kanyang mga mata ay biglang naging isang kulungan. Ang bawat bulaklak ay tila may mga matang nakamasid. Ang katotohanan ay malinaw na ngayon na parang salamin. Ang kanyang asawa ay hindi nagtatayo ng kinabukasan para sa kanila. Inaagaw nito ang kinabukasang dapat ay para sa kanya. Ang gabi ay dumaan na parang isang bangungot. Hindi siya makatulog. Bawat paghilik ni Raja sa kanyang tabi ay parang isang insulto. Sa kalaliman ng gabi, bumangon siya para uminom ng tubig, para takasan ang bigat ng hangin sa kanilang silid. Habang pababa siya ng engrandeng hagdanan, may napansin siyang liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto ng aklatan. May mga boses, mahihina, ngunit sapat na para marinig niya ang boses ni Raja at ng ina nitong si Amaris. Dahan-dahan siyang lumapit. Itinago ang sarili sa dilim ng pasilyo. Sigurado ka bang walang makakaalam nito, ma? Dinig niyang tanong ni Raja. May bahid ng kaba sa boses. Huwag kang maging duwag, Raja. Sagot ni Amaris. Ang boses ay matalas at walang emosyon. Pinirmahan na niya ang lahat. Ang kailangan na lang ay ang final execution. Sa oras na mailipat ang controlling shares sa pangalan mo, wala nang halaga ang babaeng iyon. Isa siyang Alcantara sa papel, pero isa na lang siyang dekorasyon sa bahay na ito. Isang tawa ang kumawala kay Amaris, isang tawang nakakapangilabot. At kapag nalaman niya, anong magagawa niya? Isang hangal na babaeng walang alam, kundi magbuntis. Bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa puso ni Luningning. Napahawak siya sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang hikbing gustong kumawala. Ang sakit. Ang hapdi. Hindi ito ang lalaking pinakasalan niya. Hindi ito ang pamilyang pinangarap niya. Biglang tumahimik sa loob ng aklatan. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang boses ni Amaris, malamig at mapanuri. May tao ba riyan? Natigilan si Luningning. Ang kanyang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Hindi na niya hinintay ang sagot. Gumapang siya paatras.
Bawat hakbang ay maingat, bago mabilis, ngunit walang ingay na tumakbo pabalik sa kanilang silid. Sa sobrang taranta, isinara niya ang pinto at sa isang iglap, pinihit ang trangka. Ang tunog ng paglock nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ilang sandali lang, narinig niya ang mga yabag na papalapit sa pinto. Huminto ito. Sinubukan nitong buksan ang pinto, ngunit hindi ito bumukas. Luningning ang boses ni Raja. May pagtataka. Bakit nakalak to? Hindi siya sumagot. Nanginginig siya habang nakasandal sa pinto. Isang malakas na katok ang sumunod. Tapos isa pa. Ang pagiging malambing sa boses ni Raja ay biglang naglaho, napalitan ng inis at pagbabanta. Luningning, buksan mo ang pinto. Sigaw nito. Anong tinatago mo? Ang malalakas na katok sa pinto ay parang mga martilyong pumupukpok sa sentido ni Luningning. Ang boses ni Raja sa labas, na dati musika sa kanyang pandinig, ay isa na ngayong ugong ng pagbabanta. Luningning, buksan mo ang pinto. Anong kalokohan to? Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Hindi siya pwedeng magtago, hindi habang buhay. Dahan-dahan, pinihit niya ang trangka. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang mukha ni Raja na puno ng galit at sa likod nito ay ang nanlilisik na mga mata ni Amaris. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Galit na tanong ni Raja. Ngunit bago pa man makasagot si Luningning, napunta ang tingin nito sa cellphone na mahigpit na hawak ng asawa. Isang mabilis na kilos, hinablot niya ito mula sa kamay ni Luningning. Sinong tinawagan mo? Sigaw niya. Hindi sumagot si Luningning. Sa halip, tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig na galit. Zaragoza at Buendia, mahinang sabi niya, ngunit sapat na para marinig nilang dalawa. Asset transfer, hostile takeover. Kilala mo ba ang mga salitang yan, Raja? O kailangan ko pang ipaliwanag sa'yo? Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Raja na agad na palitan ng isang mapanuyang tawa. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. So nalaman mo na pala, sabi ni Raja habang mabagal na pumapalakpak. Ang akala ko ba matalino ka? Luningning Alcantara. Ang tagal mo rin palang naging bulag. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Luningning. Basag ang kanyang boses. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Eksakto, sabat ni Amaris, na ngayon ay nakatayo na sa tabi ng kanyang anak, puno ng pagmamataas. Ibinigay mo, at kami, tinanggap lang namin. Ganoon lang iyon. Ang Alcantara Holdings ay nararapat sa isang tunay na pinuno, isang Zobel. Hindi sa isang babaeng ang tanging alam na lang gawin ay magluto at magbuntis. Sa narinig, gumuho ang mundo ni Luningning. Ngunit hindi pa sila tapos. Lumapit si Raja. At sa isang kilos na hinding-hindi niya malilimutan, buong lakas nitong inihagis ang cellphone sa pader. Nagkadurog-durog ito, kasabay ng huling piraso ng kanyang puso. Wala ka ng silbi sa akin, Luningning, sabi ni Raja. Ang bawat salita ay isang sampal. Maliban sa isa, yang dinadala mo. Kaya manahimik ka na lang dyan na parang isang mabuting asawa. Dahil wala ka nang magagawa. Nagkakamali ka. Sagot ni Luningning. Nanginginig ang boses ngunit buo ang determinasyon. Akin ang kumpanya. Ako ang Alcantara. Lalaban ako. Isang malamig na tawa ang narinig niya mula kay Amaris. Talaga ba, Hija? Habang sinasabi ito, kalmado lang si Amaris na umupo sa isang silya sa loob ng silid na para bang nagkukwento lang tungkol sa panahon. Sa tingin mo ba ganoon kami kahangal? Sa tingin mo ba hindi namin pinaghandaan ang araw na to? Tumingin ito sa kanya, isang demonyo sa anyo ng isang grande dama. Sa mga papel na pinirmahan mo, may isang maliit na dokumento doon na hindi mo napansin, isang medical certificate.
mula sa isang respetadong doktor. Nagsasabi na dahil sa iyong pagbubuntis, ikaw ay nakakaranas ng emotional and psychological instability na hindi ka na nasa tamang pag-iisip para gumawa ng mga desisyon. Nanlalabo ang paningin ni Luningning. Ang buong mansyon ay tila umikot. Hindi lang ang kanyang kumpanya ang ninakaw sa kanya, kundi pati ang kanyang pagkatao. Pati ang kanyang katinuan. Hinawakan ni Raja ang kanyang balikat. Mahigpit, masakit. Nakikinig ka ba? Kahit anong sabihin mo sa korte, walang maniniwala sa'yo. Ikaw ang baliw. Ikaw ang masama. Ako ang biktima. Bulong nito sa kanyang tainga. Kaya ngayon, gawin mo na lang ang nag-iisang bagay na kaya mong gawin. Itago mo yang anak ko sa sinapupunan mo hanggang sa araw na isilang siya. Binitiwan siya ni Raja na parang isang basahan. Napaluhod siya sa sahig, hindi dahil sa sakit ng pagkakahawak ni Raja, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Talo na siya. Wala na siyang laban, ngunit walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa gitna ng pagkawasak, sa gitna ng matinding sakit, isang bagay ang nanatiling malinaw. Isang maliit na sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang paalala. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay sa kanyang tiyan sa nag-iisang yaman na hindi nila maagaw sa kanya. Ang kanyang anak. Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa kanyang mga ugat. Mas matibay pa sa bakal. Mas matalas pa sa kahit anong patalim. Tumingala siya at ang nakita ni Raja at Amaris sa kanyang mga mata ay hindi na ang babaeng minsan nilang minahal at nilinlang. Ito ay ang mga mata ng isang reynang inagawa ng korona. Isang reynang handang sunugin ang buong kaharian para lang mabawi ang lahat. Sa sandaling iyon, ang asawang si Luningning Zobel ay namatay. At mula sa kanyang abo, isang bagong nilalang ang isinilang. Isang ina na handang makipaggiyera para sa kanyang anak. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Hindi na niya kaya. Ang bawat sulok ng silid na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay isa na ngayong paalala ng isang matamis na kasinungalingan. Nakaupo lang siya sa dilim habang ang buwan sa labas ay tila nagmamasid at hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya, ang tanging katotohanan ng kanyang pinanghahawakan. Hindi kita bibiguin, anak, bulong niya sa katahimikan. Hindi ka lalaki sa isang mundong puno ng panlilinlang. Hindi ka isisilang sa anino ng kanilang kasakiman. Ibabalik ni Mami ang lahat ng para sa atin. Kinaumagahan, isang bagong Luningning ang humarap sa salamin. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namamaga, ngunit wala ng bakas ng luhang nagbabadyang pumatak. Sa halip, meron itong bagong kislap, isang malamig at kalkuladong determinasyon. Nag-isip siya ng plano kung paniniwalaan ni Raja at Amaris na siya'y baliw at sirana, gagamitin niya iyon. Ibibigay niya sa kanila ang palabas na gusto nila. Pagbaba niya para sa almusal, ang Luningning na nakita nila ay isang wasak na babae. Tulala ang mga mata, hindi nagsasalita at bahagya lang kumain. Hinayaan niyang makita nila ang isang bersyon ng kanyang sarili na mahina, talunan, at tuluyan ng sumuko. At gaya ng inaasahan niya, kinagat nila ang pain. Ang mga tingin ng pagbabanta ay napalitan ng mga tingin ng pagkutya. Para sa kanila, tapos na ang laban. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang laban ay nagsisimula pa lamang. Sa loob ng ilang araw, naging anino na lang siya sa kasaamihan. Ang tanging nakakaalam ng apoy na nag-aalab sa kanyang puso ay si Yaya Ginhawa. Ang matandang kasambahay sa isang sulyap pa lang alam na may mali. Isang hapon, habang nagpapanggap na natutulog si Luningning sa kanyang silid, pumasok si Yaya Ginhawa, may dalang isang baso ng gatas. "Alam kong gising ka, Neng," mahinang sabi ng matanda.
Idinilat ni Luningning ang kanyang mga mata. Sa harap ng nag-iisang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, bumigay ang kanyang depensa. Hindi siya umiyak, ngunit ang sakit sa kanyang mga mata ay sapat na para maintindihan ni Yaya Ginhawa ang lahat. Hayop sila, gigil na sabi ni Yaya Ginhawa. Ang mga kamay ay nakakuyom. Anong kailangan mo, anak? Sabihin mo lang. Kailangan ko ng telepono, Yaya, sagot ni Luningning. Isang telepono na hindi nila alam. Walang tanong-tanong. Tumango lang ang matanda at lumabas. Makalipas ang isang oras, bumalik ito dala ang isang luma at maliit na dikipad na cellphone nakatago sa ilalim ng isang tray ng pagkain. Lumakong telepono. Matagal nang hindi ginagamit pero may charge pa. Bulong nito. Ang munting teleponong yon ay naging sandata ni Luningning. Naghintay siya ng perpektong tiyempo. Nang gabing iyon, habang abala sina Raja at Amaris sa pag-estima sa kanilang mga panalo, sa aklatan, pumasok si Luningning sa banyo. Binuksan niya ang gripo at ang shower para takpan ang anumang ingay. Doon, sa espasyong nababalot ng singaw ng tubig, binuhay niya ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang isang numero na matagal na niyang kinalimutan, ngunit nakaukit pa rin sa kanyang isipan. Ang numero ng nag-iisa at pinakamatapat na abogado ng kanyang yumaong ama. Nagring ito ng 3 beses. Hello? Isang malalim at formal na boses ang sumagot. Attorney De Goya? Halos pabulong na tanong ni Luningning. This is he. Who's this? Si Luningning Alcantara po ito. Isang sandaling katahimikan ang namayani. Pagkatapos, ang formal na boses ay napalitan ng tunay na pag-aalala. Luningning, Hija, kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nag-uusap. Attorney Kaalam, kailangan ko po ng tulong ninyo, sabi ni Luningning. Hindi na napigilan ang panginginig ng kanyang boses. Doon, sa loob ng banyong puno ng usok, ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtitiwala, ang panlilinlang, ang mga dokumento, ang pekeng medical certificate. Hindi siya pinutol ni Attorney Kaalam. Hinayaan lang siyang ilabas ang lahat. Nang matapos siya, ang tanging maririnig ay ang tunog ng agos ng tubig mula sa shower. Hayop sila, mariing sabi ni Attorney Kaalam na nag-uulit sa sinabi ni Yaya Ginhawa. Okay, Luningning, makinig ka. Huwag kang mag-alala. Hindi pa tapos ang laban. Hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. Ang boses ng abogado ay matatag at puno ng kumpiyansa na nagbigay ng lakas kay Luningning. Pero paano, attorney? Nasa kanila na ang lahat. May ebidensya pa sila na wala ako sa tamang pag-iisip. Sagot ni Luningning. Ang pag-asa ay nagsisimula ng bumalik. Isang ebidensyang gawa-gawa lang. Madali nating mapapatunayan yan. Ang kailangan natin ay isang bagay na mas malakas. Isang bagay na magpapatunay ng kanilang masamang motibo. Luningning, may narinig ka na ba? Sa proyektong Marahuyo, napakunot ang noo ni Luningning. Marahuyo? Hindi. Hindi pamilyar. Ano po iyon? Hindi ko pa alam ang lahat ng detalye, sagot ni attorney. Kaalam. Pero iyon ang naririnig kong uguwong sa mga sulok-sulok ng Makati. Isang malaking transaksyon na kinasasangkutan ni Raja at ng ilang kaduda-dudang investor. Hanapin mo ang anumang impormasyon tungkol dyan. Iyan ang magiging susi natin para buksan ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Iyan ang unang hakbang natin sa dilim. Nakaupo si Raja Zobel sa kanyang malaking leather na upuan sa loob ng aklatan, isang baso ng mamahaling brandy ang nanginginig ng bahagya sa kanyang kamay. Sa labas, siya ang bagong hari, ang master strategist na matagumpay na umagaw sa trono ng Alcantara Holdings. Ngunit sa loob, sa 4 na sulok ng silid na ito, siya ay isang taong binabagabag ng sarili niyang mga demonyo. Tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Alam na niya kung sino ito. Nanginginig ang panga niya habang sinasagot ang tawag. Zobel, sagot niya.
Sinisikap na gawing matatag ang kanyang boses. Mr. Zobel, isang malamig at magaspang na boses ang tumugon. Ang pasensya namin ay nauubos na. Nasaan na ang pera? Malapit na. Mabilis na sagot ni Raja habang pinapahid ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang asset transfer ay isinasagawa na. Bigyan niyo lang ako ng kaunti pang panahon. Isang tawang walang kagalakan ang narinig niya mula sa kabilang linya. Panahon? Ang panahon ay pera, Mr. Zobel. At ang utang mo sa amin ay patuloy na tumutubo. 1 linggo. Kapag wala pa ang pera sa loob ng 1 linggo, baka hindi lang ang posisyon mo ang mawawala sa'yo. Baka pati ang maganda mong asawa at ang anak mo. Madamay. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ang tawag. Buong lakas na ibinato ni Raja ang kanyang telepono sa makapal na karpet. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang gabi ng kahinaan, isang gabi sa Marahuyo, isang eksklusibong floating casino para sa mga pinakamayayaman sa Asia. Akala niya, kaya niyang makipagsabayan. Akala niya, sa pamamagitan ng pagsusugal, mapapatunayan niyang mas magaling siya kay Luningning na kaya niyang kumita ng sarili niyang pera. Ngunit natalo siya, malaki. At ang mga taong nagpautang sa kanya ay hindi mga ordinaryong negosyante. Sila ay mga aninong may pangalan sa underworld. Anak, napalingon si Raja. Nakatayo sa may pinto ang kanyang ina, si Amaris. May hawak na 2 kopita at isang bote ng alak. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang kutsilyo. Mga pating na naman ba? Tanong nito, habang nagsasalin ng alak. Tumangulang si Raja. Huwag kang mag-alala, sabi ni Amaris, iniabot ang isang kopita sa kanya. Ito na ang solusyon. Kapag napasa atin na ang Alcantara Holdings, mababayaran mo sila at may matitira pa para sa atin, para sa pangalan ng mga Zobel. Umupo si Amaris sa tapat niya. Nakita mo ba ang asawa mo kanina? Para siyang basahan. Isang magandang porselana na nabasag. Wala na siya. Panalo na tayo. Ngunit sa kabila ng mga salita ng kanyang ina, may isang bahagi ni Raja na hindi mapalagay. Naaalala niya ang mga mata ni Luningning kagabi. Ang malamig na determinasyon. Hindi iyon ang mga mata ng isang taong talunan. Hindi ako sigurado, ma. Aminado niya. Kilala ko si Luningning. Hindi siya basta-basta sumusuko. Dahil hindi mo pa siya lubusang sinisira, sagot ni Amaris, walang bahid ng emosyon. Masyado kang malambot, Raja. Kailangan nating siguruhin na wala siyang magagawa. Na kahit subukan niyang lumaban, walang sino mang maniniwala sa kanya. May kinuha si Amaris sa kanyang bulsa, isang calling card. Tatawag ako sa isang ahensya bukas. Magpapadala ako ng isang private nurse dito para alagaan si Luningning. Tumingin siya sa kanyang anak at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nurse na sisiguraduhing hindi siya makakagawa ng kahit anong bagay na ikapapahamak natin. Isang bantay, isang espiya, sa ilalim ng ating bubong. Habang pinapanood ni Raja ang kanyang ina, napagtanto niya na ang pinakamalaking demonyo na kanyang kinakaharap ay hindi ang mga nagpapautang sa kanya. Ito ay ang babaeng nasa kanyang harapan, ang sarili niyang ina, na ang ambisyon ay kayang sunugin ang lahat. Kahit pa ang kaluluwa ng sarili nitong anak. At siya, bilang isang Zobel ay walang pagpipilian kundi ang magpatangay sa apoy na ito. Kinabukasan, gaya ng sinabi ni Amaris, isang babaeng nakaunipormeng puti ang dumating sa kasaamihan. Ipinakilala siya bilang si Nurse Corazon, isang private nurse na kinuha para siguraduhin ang kalusugan at kapakanan ni Ma'am Luningning. Si Corazon ay may maamong muka at malumanay na boses. Ngunit sa unang pagtama pa lang ng kanilang mga mata, alam na ni Luningning na ang babaeng ito ay hindi isang anghel na tagapag-alaga. Siya ay isang bantay,
isang espiya. Ang kanyang mga ngiti ay hindi abot sa kanyang mga mata at ang kanyang pag-aalala ay may halong kalkulasyon. Kamusta po ang pakiramdam natin ngayon, ma'am? Tanong ni Corazon habang sinusuri ang kanyang blood pressure. Mabuti naman, tipid na sagot ni Luningning habang ipinipikit ang mga mata at ipinapakita ang lahat ng senyales ng pagod at pagsuko. Gusto ko lang magpahinga. Nagsimula ang isang nakakabaliw na laro ng pusa at daga sa loob mismo ng kanilang tahanan. Si Corazon ay laging nakabuntot. Kung nasaan si Luningning, naroon din siya. Sa hapagkainan, sa hardin, kahit sa labas lang ng pinto ng kanyang silid. Bawat galaw niya ay inoobserbahan. Bawat salita niya ay tinitimbang. Ginamit ni Luningning ang kanyang pagbubuntis bilang perpektong panangga. Ang kanyang madalas na pagkahilo, ang kanyang kawalan ng ganang kumain, ang kanyang biglaang pagtulog, lahat ay naging bahagi ng kanyang palabas. Ipinakita niya kay Corazon at sa nagmamasid na sina Raja at Amaris ang isang babaeng lubos ng pinahina ng kanyang kalagayan. Ngunit sa gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na, ang tunay na Luningning ang lumalabas. Habang si Corazon ay natutulog sa katabing kwarto, si Luningning ay nagpupuyat. Sa liwanag lang ng kanyang munting telepono, pinag-aaralan niya ang lahat ng kanyang natatandaan tungkol sa Alcantara Holdings. Ang mga kontrata, ang mga kasosyo, ang mga butas sa sistema na siya mismo ang nagdisenyo. Marahuyo, bulong niya sa sarili isang gabi. Saan kita hahanapin? Alam niyang ang sagot ay nasa isang lugar lang, ang opisina ni Raja sa loob ng bahay. Ang lugar na yon ay naging sagrado at bawal sa kanya, simula nang pumutok ang lahat. Ngunit kailangan niyang makapasok. Kinailangan niya ang tulong ni Yaya Ginhawa. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda si Corazon sa kusina, sinanyasan ni Luningning si Yaya Ginhawa. Nagkunwari siyang nahihilo. Yaya, tubig. Mahinang sabi niya. Agad namang lumapit ang matanda. Habang kunwari itinutulungan siyang umupo, bumulong ito. Ano ang kailangan mo, Neng? Ang opisina ni Raja. Kailangan kong makapasok. Kailangan ko ng sapat na oras. Pabalik na bulong ni Luningning. Isang bahagyang tango lang ang sagot ni Yaya Ginhawa. Nang bumalik si Corazon dala ang pagkain, eksakto sa oras na yon, aksidenteng natabig ni Yaya Ginhawa ang baso ng juice sa mesa at natapon ang lahat ng laman nito sa puting uniforme ng nurse. Naku, pasensya na po, Ma'am Nurse. Ang clumsy ko talaga. Paumanhin ni Yaya Ginhawa habang dali-daling kumukuha ng basahan. Ano ba yan? Inis na sabi ni Corazon. Kailangan kong magpalit. Bantayan mong mabuti si Ma'am Luningning. Babalik ako agad. Iyon na ang hudyat. Sa pag-alis ni Corazon, tumingin si Yaya Ginhawa kay Luningning. Ngayon na, Neng, bilisan mo. Mabilis na tumayo si Luningning na wala ang lahat ng pagpapanggap na panghihina. Tinungo niya ang opisina ni Raja, nakalock. Ngunit alam niya kung saan itinatago ni Raja ang duplicate na susi sa ilalim ng isang malaking paso ng halaman sa pasilyo. Nang makapasok, isang pamilyar ngunit ngayoy dayuhang mundo ang bumungad sa kanya. Ang amoy ng leather at mamahaling pabango, ang mga libro tungkol sa kapangyarihan at tagumpay. Binuksan niya ang laptop ni Raja, naka-password. Sinubukan niya ang birthday niya, mali. Ang anniversary nila, mali. Ang birthday ni Amaris, mali. Nag-isip siya. Ano ang pinakamahalaga kay Raja ngayon? Ang kanyang ambisyon. Tinipa niya ang salitang kapangyarihan. Nag-unlock ang laptop. Mabilis niyang hinanap ang mga files. Nagtago siya sa ilalim ng mesa para kung sakaling may biglang pumasok, hindi siya agad makikita. Habang nag-i-scroll, sumasakit ang kanyang likod at naninikip ang kanyang tiyan, ngunit binaliwala niya ang lahat. At doon, sa isang folder na may pangalang personal, nakita niya ito. Isang file.
na naka-encrypt, protektado ng isa pang password. Ang pangalan ng file? Marahuyo. Ito na, malapit na siya. Hahawakan na sana niya ang mouse para subukang buksan ito nang may marinig siyang mga yabag. Papalapit. Mabilis. Ang mga yabag ng isang lalaking nagmamadali. Ang mga yabag ni Raja. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid ni Luningning. Ang tanging nagawa niya ay ang mabilis na pagpindot sa sleep button ng laptop at ang pagtago sa ilalim ng malaking lamesa, kasabay ng pagpigil sa kanyang hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong na akala niya'y maririnig hanggang sa labas. Bumukas ang pinto. Pumasok si Raja. May kausap sa telepono at ang boses nito ay puno ng pagkabigo at galit. Anong ibig mong sabihin na kailangan pa ng due diligence? Sinabi niyo sa akin na mabilis lang ang proseso. Sigaw niya sa kausap. Kailangan ko na ng pera. Intindihin niyo yon. Narinig ni Luningning ang malakas na pagbagsak ng isang bagay sa mesa. Marahil ay ang briefcase nito. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakikita niya ang nangingintab na itim na sapatos ni Raja na paikot-ikot sa sahig na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Gawin niyo ang lahat. Hindi ako pwedeng mabigo dito. Ito ang huling sinabi ni Raja bago marahas na ibinaba ang tawag. Isang malalim na katahimikan ang sumunod. Naghintay si Luningning. Nagdasal siya na sana'y lumabas na ito. Ngunit nanatili si Raja. Narinig niya ang tunog ng pagbubukas ng bote at pagsasalin ng alak sa baso. Ilang minuto ang lumipas na parang isang kawalang hanggan. Bawat segundo ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang kanyang likod ay nangangalay na at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay nagsimulang gumalaw na tila nakikiramdam sa tensyon. Marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan para pakalmahin ito. Sa wakas, pagkatapos ng 2 lagok, narinig niya muli ang mga yabag ni Raja. Papalabas. Sumara ang pinto. Naghintay pa siya ng 1 buong minuto bago dahan-dahang lumabas mula sa ilalim ng mesa. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Mabilis niyang binuksan muli ang laptop. Nandoon pa rin ito, naghihintay. Ang naka-encrypt na file na Marahuyo. Kailangan niya ng password. Ano ang maaaring password? Ano ang isang salita na napakahalaga kay Raja ngunit lihim? Pinilit niyang alalahanin ang lahat. Mga pag-uusap nila, mga lugar na pinuntahan, mga biruan. At bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Noong bago pa lang sila. Isang gabi, habang nakatingin sila sa mga bituin mula sa yate ng kanyang ama, may ibinulong si Raja sa kanya. Balang araw, Luningning, magkakaroon din ako ng sarili kong yate. Mas malaki kaysa dito. Papangalanan ko siyang Alab ng Puso. Corny, di ba? Pero iyon ang magiging simbolo ng tagumpay ko, ang aking alab. Alab ng puso, alab. Isang salitang Tagalog na nangangahulugang naglalagablab, passion, fire. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinipa ang password, ALAB access granted. Bumukas ang file at ang nakita ni Luningning ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi ito isang proyekto sa negosyo. Ito ay isang itim na libro. Ang Marahuyo ay pangalan ng isang marangyang yate, isang iligal na floating casino kung saan nalulong si Raja sa sugal. Ang file ay naglalaman ng lahat, mga larawan niya kasama ang mga kilalang loan shark, mga email ng paniningil, mga promissory note na may napakalaking interes at ang pinakamatibay na ebidensya, isang dokumento na nilagdaan ni Raja. Isang kasunduan. Kung hindi siya makakabayad sa takdang oras, ang 40% ng Alcantara Holdings na plano niyang nakawin ay mapupunta sa kanila bilang kabayaran. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Hindi lang ito simpleng kasakiman. Ito ay desperasyon. Ang pagkuha sa Alcantara Holdings ay hindi lang para sa kanyang pride. Ito ang kanyang tanging paraan
para makatakas sa impyernong siya mismo ang gumawa. Ang mga kasosyo niya sa pagnanakaw sa kumpanya ay ang siya ring mga linta na sumisipsip sa kanyang buhay. Gamit ang luma niyang telepono, kinuhanan niya ng litrato ang bawat dokumento, bawat email, bawat larawan. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Napalitan ito ng isang matatag na pulso. Ito na ang bala na kailangan niya. Ang sandatang wawasak sa kanila. Mabilis niyang isinara ang lahat at ibinalik ang laptop sa dati nitong estado. Maingat siyang lumabas ng opisina, nilak ang pinto at ibinalik ang susi sa ilalim ng paso. Pagbalik niya sa kanyang silid, nadatnan niya si Yaya Ginhawa na nag-aalalang naghihintay. Walang salitang namutawi. Ipinakita lang niya ang mga litrato sa telepono. Nakita ni Luningning ang paglaki ng mga mata ng matanda na sinundan ng isang tango ng pag-unawa at galit. Hindi na nag-aksaya ng oras si Luningning. Ipinadala niya ang lahat ng ebidensya kay Attorney Kaalam de Guia sa pamamagitan ng isang secure messaging app. Ilang minuto lang ang lumipas, tumawag ang abogado sa kanyang lumang telepono. Luningning, sabi ni Attorney Kaalam, at sa unang pagkakataon, may bahid ng pagkamangha sa boses nito. This is everything. Higit pa sa sapat. This is a corporate crime linked to a criminal syndicate. This is the kill shot. Naramdaman ni Luningning ang paggaan ng kanyang dibdib. Isang malaking tinik ang tila na bunot. The board is getting restless with Raja's erratic decisions lately. Patuloy ng abogado. I have enough grounds to call for an emergency board meeting. Ipapatawag ko ito sa Biyernes ng linggong ito. Ang tanong, Luningning. Huminga ng malalim si Attorney Kaalam. Handa ka na bang harapin sila? Handa na ako. Ang mga salitang binitiwan ni Luningning ay hindi lang isang sagot. Iyon ay isang panunumpa. Pagkatapos ng tawag ni Attorney Kaalam, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang takot na minsay bumalot sa kanyang puso ay naglaho na, napalitan ng isang matatag na kapasyahan. Alam na niya ang kanyang gagawin. Ang sumunod na 2 araw ay ginugol niya sa paghahanda. Ngunit hindi ito paghahanda ng mga dokumento o estratehiya. Tapos na ang bahaging iyon at ipinagkatiwala na niya ang lahat kay attorney. Kaalam, ang paghahandang ginawa niya ay para sa kanyang sarili. Sa paningin ni Raja, Amaris at Nurse Corazon, siya pa rin ang talunang si Luningning. Mas tahimik. Mas malayo ang tingin. Hinayaan nila siya sa kanyang pagluluksa. Sa pag-aakalang tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Lingid sa kanilang kaalaman, sa bawat sandali ng katahimikang iyon, muli niyang binubuo ang kanyang sarili. Piraso bawat piraso. Kinausap niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan, hindi na sa pabulong na paraan, kundi may kasamang lakas at pangako. Malapit na, anak. Matatapos na rin to. Ipapakita natin sa kanila kung sino tayo. Hindi tayo biktima, tayo ang bagyo. Isang gabi bago ang nakatakdang board meeting, pinuntahan siya ni Yaya Ginhawa sa kanyang silid. Dala ng matanda ang isang lumang baul na gawa sa Nara. Binilin to sa akin ng mami mo bago siya pumanaw, sabi ni Yaya Ginhawa habang binubuksan ang baul. Sabi niya, ibigay ko raw sa'yo sa araw na kakailanganin mo ng lakas ng isang tunay na alkantara. Sa loob ng baul ay isang damit, isang power dress na kulay royal blue. Simple, ngunit elegante ang disenyo. At sa tabi nito ay isang maliit na kahon. Sa loob, naroon ang isang kwintas na may pendant na agila, ang simbolo ng pamilya Alcantara. Ang agila na matayog ang lipad at matalas ang paningin. Kinuha ni Luningning ang damit at ang kwintas. Habang hawak niya ang mga ito, naramdaman niya ang presensya ng kanyang mga magulang na tila nagsasabing, kaya mo yan. Salamat, Yaya, sabi ni Luningning. Ang kanyang mga mata ay naglalandas ng mga luha, hindi na ng sakit, kundi ng pasasalamat at pagmamahal. Labanan mo sila, Neng.
Sabi ni Yaya Ginhawa habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang mga kamay. Para sa pamilya mo, para sa magiging anak mo, ipaglaban mo kung ano ang sayo. Kinabukasan araw ng Biyernes, maagang nagising si Luningning. Naligo siya ng matagal, hinahayaang anurin ng tubig ang lahat ng natitirang bakas ng kahinaan. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ng salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang asawang nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang tiyan ay malaki na, isang magandang paalala ng kanyang pinakamalaking lakas. Dahan-dahan niyang isinuot ang royal blue na damit. Isinara ang zipper. Isinuklay ang kanyang buhok sa isang paraang nagpapakita ng kanyang buong mukha. At sa huli, isinuot niya ang kwintas ng agila. Nang tumingin siyang muli sa salamin, isang reyna ang tumitig pabalik sa kanya. Bumaba siya. Sa sala, naroon sina Raja at Amaris. Umiinom ng kape, nagtatawanan. Mukhang maganda ang kanilang umaga. Napahinto sila nang makita siya. Ang kanilang mga ngiti ay naglaho, napalitan ng pagtataka, at marahil, isang maliit na kaba. Saan ka pupunta? Tanong ni Raja. Tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Hindi siya sumagot. Dumiretso lang siya sa pinto. Luningning, tinatanong kita. Sigaw ni Raja. Susunod sana, ngunit huli na ang lahat. Pagbukas niya ng pinto, isang itim na sasakyan ang naghihintay sa labas. Bumukas ang pinto sa likod at bumaba si Attorney Kaalamdagia, nakasuot ng barong at may dalang isang leather briefcase. Handa ka na, Ma'am President? Magalang na tanong ng abogado. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning. Isinilang akong handa, attorney. Pumasok siya sa sasakyan. Bago isara ang pinto, ibinaling niya ang kanyang tingin sa nakatulalang sina Raja at Amaris. Hindi galit ang nakita nila sa kanyang mga mata. Hindi rin sakit. Ang nakita nila ay awa. Umarangkada ang sasakyan, papalayo sa kasaamihan, patungo sa puso ng Makati. Habang nasa biyahe, isang kawan ng mga mamamahayag na tila naabisuhan na ang nagsimulang magsunuran sa kanila. Ang balita ay kumalat na. Si Luningning Alcantara, pagkatapos ng mahabang panahon, ay magpapakita sa Alcantara Holdings. Huminto ang sasakyan sa harap mismo ng nagtataas ang gusali ng Alcantara. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanya ang sunod-sunod na flash ng mga kamera at ang sigawan ng mga reporter, ngunit hindi siya natinag. Buong kumpiyansa siyang bumaba, ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan at ang isa pa ay nakahawak sa braso ni attorney. Kaalam, naglakad siya sa gitna ng kaguluhan na may tindig ng isang pinuno. Bawat hakbang niya sa marmol na sahig ng lobby ay isang deklarasyon. Ang reyna ay nagbabalik para bawiin ang kanyang kaharian. Ang boardroom ng Alcantara Holdings ay puno ng tensyon. Ang mga miyembro ng lupon, ang pinakamatatalik na kaibigan at kasosyo ng yumaong ama ni Luningning, ay nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng pagkalito at pag-aalala. Sa pinakadulo, sa upuang para sa presidente, nakaupo si Raja Zobel at sa kanyang tabi na parang isang reyna ina ay si Amaris. This emergency meeting is baseless, pahayag ni Raja. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Attorney De Guia no longer represents the interest of this company or my wife. My wife, as you all know, is not well. Bago pa man may makasagot, ang malaking pinto ng boardroom ay bumukas. Lahat ng mata ay napunta roon. Ang katahimikan ay nakabibingi. Sa gitna ng liwanag, nakatayo si Luningning Alcantara. Ang kanyang royal blue na damit ay isang matapang na kulay sa gitna ng kulay abong mga business suit. Ang agila sa kanyang leeg ay kumikinang. Ang kanyang tiyan, ang simbolo ng buhay na kanyang pinoprotektahan, ay tila nagbibigay sa kanya ng isang di matatawarang kapangyarihan. Sa kanyang tabi ay si attorney.
Kaalam de Guya na may dalang isang stack ng mga dokumento. Si Raja ay natigilan na parang nakakita ng multo. Si Amaris naman ay nanigas sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng purong pagkamuhi. Luningning. Unang nakapagsalita si Don Augusto Magdiwang, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng Lupon. Hija, anong ginagawa mo rito? Ang sabi ng asawa ko ay marami pong kasinungalingan. Don Augusto? Putol ni Luningning. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Naglakad siya papasok. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Hanggang sa tumayo siya sa tapat mismo ni Raja. Good morning, everyone! Bati niya sa Lupon. I apologize for my long absence. I was made to believe that my role was in the home, but I was wrong. My place is here. Tumingin siya ng diretso kay Raja. Sa upuang yan. Wala kang karapatan. Sigaw ni Raja na muling nakabawi sa pagkagulat. You are emotionally and mentally unstable. I have documents to prove it. Ah, yes. The documents. Ngumiti si Attorney Kaalam habang ipinapamahagi ang mga folders sa bawat miyembro ng Lupon. Please, gentlemen, take a look at Exhibit A, a series of fraudulent documents transferring controlling shares of Alcantara Holdings to Mr. Raja Zobel, signed by my client under false pretenses. Nagkagulo ang mga miyembro ng Lupon habang binubuklat ang mga papel. At para naman sa sinasabing instability ni Mrs. Zobel, patuloy ni Attorney, Kaalam, baka gusto niyong panoorin ito. Isang malaking screen sa likod ng mesa ang biglang umilaw. Isang video ang nagplay. Nakaupo rito ang doktor na pumirma sa medical certificate ni Luningning at kaharap niya ang isang private investigator. Oh, binayaran ako ni Mrs. Amaris Zobel. Nanginginig na pag-amin ng doktor sa video. Malaki ang utang ko sa kasino. Sinabi niya na babayaran niya ang lahat. Pirmahan ko lang ang mga papel. Sinabi niya na walang makakaalam. Patawarin niyo ako. Kung may nahulog na karayom sa sahig, maririnig ito. Ang mukha ni Amaris ay namutla na parang papel. Tumayo siya, nanginginig. Hindi totoo yan. Kasinungalingan. Pakana niya lahat yan. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. At hindi lang yan ang kasinungalingan. Sabi ni Luningning, ang kanyang boses ay tila isang kulog. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw kay Raja. Ang tunay na dahilan ng lahat ng ito ay tinatawag na marahuyo. Sa pagbanggit ng salitang yon, si Raja ay parang binuhusan ng yelo. Ipinakita ni Attorney Kaalam ang Exhibit B sa screen. Mga litrato ni Raja sa isang kasino, mga dokumento ng utang sa mga loan shark, at ang kasunduang nagsasaad na kapag hindi siya nakabayad, ang Alcantara Holdings ang magiging pambayad utang niya. You did not do this to be King, Raja, sabi ni Luningning. Ang awa ay napalitan na ng isang malamig na katarungan. You did this to save your own skin. Ipinusta mo ang kumpanya ng pamilya ko. Ipinusta mo ang kinabukasan ko. Ipinusta mo ang kinabukasan ng sarili mong anak. Hindi! Sigaw ni Raja. Tumayo at hinampas ang mesa. Walang hiya ka. Sinisira mo ako. Hindi kita sinisira, Raja. Sagot ni Luningning. Matagal mo nang sinira ang sarili mo. Sa isang hudyat mula kay Attorney. Kaalam, bumukas muli ang pinto ng boardroom, ngunit hindi na mga abogado ang pumasok. Pumasok ang dalawang pulis na nakauniporme. Nang makita ito, si Amaris ay hindi na nakayanan. Ang kanyang mga mata ay pumuti at siya'y bumagsak sa sahig, walang malay. Si Raja naman ay napaurong, napasandal sa bintanang salamin na tanaw ang buong Makati. Ang kanyang muka ay larawan ng isang taong nawalan na ng lahat. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad. Hinarap ni Luningning ang Lupon. Gentlemen, I move to nullify all documents signed by Raja Zobel in the past 6 months and to remove him permanently from this board. I second the motion, mabilis na sabi ni Don Augusto. All in favor?
Isang koro ng aye ang umalingaw-ngaw sa silid. Walang tumutol. Habang papalapit ang mga pulis kay Raja, ang huling tiningnan niya ay si Luningning. Sa kanyang mga mata, may bahid ng pagsisisi, ng galit, ng tanong na, bakit? Ngunit si Luningning ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin na siya sa kanyang kinabukasan. Ang kaguluhan sa boardroom ay dahan-dahang humupa na parang isang malakas na bagyo na sa wakas ay lumipas na. Iniwan nito ang isang tanawin ng pagkawasak, isang walang malay na amaris na inaasikaso ng mga mediko, isang radya na tahimik na isinasama ng mga pulis, at isang lupon ng mga matatandang lalaki na hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo si Luningning, kalmado na parang mata ng bagyo. Nang mawala na sa kanyang paningin si Raja, doon pa lang niya naramdaman ang pagod. Isang malalim at nakakapanghina na pagod na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang adrenaline na nagtulak sa kanya sa mga nagdaang araw ay biglang nawala at naramdaman niya ang bigat ng bawat sandali ng kanyang pinagdaanan. Ma'am Luningning, ayos lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Attorney Kaalam habang inaalalayan siyang umupo sa isang silya. Ayos lang, attorney, sagot niya, kasabay ng isang malalim na paghinga. Ngayon, ayos na ako. Ang sumunod na mga oras ay lumipas na parang isang panaginip. Ang mga balita ay sumabog na parang apoy. Ang iskandalo ng mga Zobel at ang matapang na pagbabalik ni Luningning Alcantara ay nasa lahat ng news channel at social media feed. Sa isang montage ng mga eksena, makikita ang pag-ulan ng mga tanong mula sa media, ang pagtalikod ng mga dati nilang kasosyo, at ang pagguho ng imperyong binuo ni Raja at Amaris mula sa kasinungalingan. Sa isang silid sa istasyon ng pulis, nag-aaway ang mag-ina, nagsisisihan sa kanilang kapahamakan. Kasalanan mo to, Raja. Masyado kang naging kampante, sigaw ni Amaris. Ako pa? Ikaw ang nagplano ng lahat ng mga ito, ma. Ikaw ang nagtulak sa akin. Ganting sigaw ni Raja. Ang kanilang pagmamahalan ay isa na ring abo. Samantala, bumalik si Luningning sa kanyang opisina. Ang tunay niyang opisina. Ang opisina ng presidente. Ang bawat gamit ay pamilyar. Ang amoy ng mga lumang libro at bagong timplang kape. Umupo siya sa kanyang upuan at dahan-dahang ipinikit ang mga mata. Dito, naramdaman niya ang kapayapaan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Tapos na ang laban. May mga ilang papeles pa pong kailangang ayusin, ma'am, sabi ni attorney. Kaalam, maingat na inilapag ang isang folder sa kanyang mesa. Ito na ang mga huling dokumento para formal na maibalik sa kanya ang lahat. Tumango si Luningning at kinuha ang ballpen. Habang binabasa niya ang unang pahina, isang matinding sakit ang biglang kumirot sa kanyang likod at tiyan na parang isang kidlat na gumuhit sa kanyang buong katawan. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ng upuan at napasinghap. Ma'am, agad na napansin ni Attorney Kaalam ang pagbabago sa kanyang mukha. Sinubukan ni Luningning na magsalita. Ngunit isa pang mas matinding kirot ang sumunod. Napatingin siya sa ibaba, sa sahig. May bahagyang basa. Attorney, hirap niyang sabi, habang ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Ang tubig ko. Nataranta ang abogado. Ano pong tubig? Mangganganak na yata ako. Ang kalmadong mundo ng Alcantara Holdings ay muling nagulo. Ang mga executive assistant na abala sa pag-aayos ng mga dokumento ay biglang nataranta. Si Attorney Kaalam, isang batikang abogado na kayang harapin ang pinakamagagaling na kalaban sa korte, ay hindi malaman ang gagawin. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Sigaw niya. Hinawakan ni Luningning ang kanyang tiyan. Humihinga ng malalim, sinusubukang kontrolin ang sakit. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang anak.
ang kanyang inspirasyon, ang kanyang lakas. Tila pinili nito ang mismong araw ng kanyang tagumpay para simulan ang sarili nitong paglalakbay. Habang inaalalayan siya palabas ng gusali, ang huling narinig niya ay ang tunog ng sirena ng ambulansya na papalapit. Isang tunog na hindi na nagpapahiwatig ng panganib o gulo, kundi ng pag-asa at isang bagong simula. Ang matinding sakit ng panganganak ay isang laban na ibang-iba sa kanyang hinarap sa boardroom. Dito, walang mga kontrata, walang mga kasinungalingan, tanging purong lakas at tibay ng loob. Bawat paghilab ay isang paalala ng kanyang pagkababae, ng kanyang kakayahang magbigay buhay. At sa bawat pag-iri, isinisigaw niya hindi lang ang sakit, kundi pati na rin ang lahat ng galit, pighati, at takot na kinimkim niya sa loob ng maraming buwan. Sa isang pribadong silid sa ospital, sa tabi niya, naroon si Yaya Ginhawa, hindi bumibitiw sa kanyang kamay. At sa labas naman ay hindi mapakaling si attorney. Kaalam, sila na lang ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng ilang oras na tila walang katapusan, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid at sa buong mundo ni Luningning. "It's a girl, ma'am," sabi ng doktor. Ang boses ay puno ng galak. "A beautiful, healthy baby girl." Nang ilagay ng nurse ang munting nilalang sa kanyang dibdib, lahat ng pagod, lahat ng sakit ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang pagmamahal na napakalaki at napakalinis, isang pagmamahal na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ang kanyang anak, maliit, mapula, ang mga matay nakapikit pa, ngunit ang bibig ay bukas sa unang sigaw ng buhay. Hinaplos ni Luningning ang malambot nitong pisngi at sa pagdampi ng kanilang mga balat, naramdaman niya ang isang koneksyon na mas matibay pa sa dugo. Ito ang koneksyon ng dalawang kaluluwang magkasamang lumaban sa dilim. Pumatak ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito'y luha ng purong kaligayahan. "Hello, baby," bulong niya. Hinalikan ng munting noo. "Welcome to the world." Lumapit si Yaya Ginhawa, umiiyak din sa tuwa. "Ang ganda-ganda niya, Neng. Kamukhang kamukha mo." Tinitigan ni Luningning ang mukha ng kanyang anak. Sa munting mukhang yon, nakita niya ang lahat ng kanyang mga pangarap. Nakita niya ang isang bagong simula. Isang kinabukasang malaya sa sakit ng nakaraan. "May pangalan na ba siya?" tanong ng Yaya. Tumango si Luningning, isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. "Sinaya." "Sinaya? Isang pangalang binuo ko mula sa sinag at maya." Paliwanag niya. "Dahil siya ang sinag ng araw pagkatapos ng pinakamadilim kong gabi. At umaasa akong lalaki siyang malaya, tulad ng isang ibong maya." Pumasok ang isang nurse sa silid, may dalang isang maliit na folder at isang ballpen. "Ma'am Luningning, pasensya na po sa abala. Kailangan lang pong pirmahan ang birth certificate." Kinuha ni Luningning ang ballpen. Sa espasyo para sa pangalan ng ama, hindi siya nag-atubili. Isinulat niya, N/A. Hindi kailangan ni Sinaya ng isang amang nagtaksil sa kanila. Ang kailangan niya ay isang ina na lalaban para sa kanya. Pagkatapos noon, pumasok naman si Attorney Kaalam na may daladalang isa pang folder. "Luningning, pasensya na. Pero ito na ang huling dokumento mula sa kumpanya. Ang final resolution para sa corporate restructuring. Kailangan na lang ng pirma mo para maging pinal." Ngumiti si Luningning. Ang ironya, nagsimula ang kanyang bangungot sa pagpirma sa isang dokumento ng hindi nag-iisip. Ngayon, ang kanyang bagong buhay ay magsisimula sa pagpirma sa isang dokumentong pinaghirapan niya at nagpapatunay ng kanyang tagumpay. Sa isang kamay, karga niya ang kanyang natutulog na anak. Sa kabilang kamay, kinuha niya ang ballpen. Habang nakatingin sa payapang mukha ni Sinaya, buong tatag niyang inilagda ang kanyang pangalan. Luningning Alcantara, President and CEO.
Sa sandaling iyon, ang lahat ng sugat ng nakaraan ay nagsimulang maghilom. Ang galit at pagnanais na maghiganti ay nawala na. Ang natira na lang ay ang kapayapaan sa kanyang puso at ang walang hanggang pagmamahal para sa munting anghel sa kanyang mga bisig. Hindi niya ipinaglaban ang Alcantara Holdings para sa paghihiganti. Ipinaglaban niya ito para kay Sinaya, para sa isang kinabukasang sila ang magdidikta. Lumipas ang ilang buwan at ang hangin sa Makati ay tila mas maaliwalas kaysa dati. Sa pinakataas na palapag ng Alcantara Tower, ang sinag ng araw ay malayang tumatagos sa malalaking bintana na nagbibigay liwanag sa isang opisina na minsan ay nabalot ng dilim at pagdududa. Nakaupo si Luningning sa kanyang mesa, hindi bilang isang dekorasyon, kundi bilang ang utak at puso ng kumpanya. Katatapos lang ng isang virtual meeting sa mga investors mula sa Singapore, ang kanyang boses ay matatag. Ang kanyang mga desisyon ay mabilis at sigurado. Wala na ang bakas ng babaeng minsan ay naniwalang ang tanging halaga niya ay ang pagpirma sa mga papel na hindi niya binabasa. Salamat sa inyong tiwala. Ang Alcantara Holdings ay patuloy na lalago, hindi lang sa kita, kundi sa integridad. Pagtatapos niya sa tawag bago isara ang kanyang laptop, huminga siya ng malalim at tumingin sa sofa sa gilid ng kanyang opisina. Doon, sa isang portable crib, mahimbing na natutulog si Sinaya. Ang kanyang munting anghel ay lumalaki na. Ang mga pisngi ay mapupula. At malusog, tumayo si Luningning at lumapit sa anak. Sa bawat paghinga ni Sinaya, nararamdaman ni Luningning ang pagtibok ng kanyang sariling puso. Siya ay isang ina. Siya ay isang CEO. At sa unang pagkakataon, napagtanto niyang hindi niya kailangang pumili sa dalawa. Ang pagiging ina ang nagbigay sa kanya ng tapang para maging isang mas mahusay na pinuno. May kumatok sa pinto. Pumasok ang kanyang sekretarya. May dalang ilang folder at isang puting sobre. Ang sobre ay walang selyo ng kumpanya. Tanging ang pangalan niya ang nakasulat sa pamilyar at nanginginig na sulat kamay. Ma'am, galing daw po sa city jail. Ipinabibigay po ng abogado ni Mr. Zobel. Natigilan ang sekretarya. Nag-aalinlangan kung dapat ba niyang iabot ito. Tiningnan ni Luningning ang sobre. Alam niya kung ano ang laman nito. Mga salita ng pagsisisi, mga pakiusap, o baka mga panibagong manipulasyon. Sa loob ng ilang segundo, naalala niya ang lahat. Ang mga pangako sa hardin, ang pagpirma sa mga dokumento, ang sakit ng pagtataksil, ang gabing halos mawala sa kanya ang lahat. Dati, ang makita ang sulat kamay ni Raja ay magpapatibok ng kanyang puso sa kilig. Ngayon, wala na siyang nararamdaman. Kahit galit, wala na. Tanging awa na lang para sa isang taong pinili ang kadiliman kaysa sa liwanag na inialay niya. Salamat, sabi ni Luningning. Kinuha ang sobre. Hinintay ng sekretarya na buksan niya ito. Ngunit hindi iyon ginawa ni Luningning. Sa halip, naglakad siya patungo sa shredder sa gilid ng kanyang mesa. Nang walang pag-aalinlangan, inihulog niya ang selyadong sobre sa makina. Ang tunog ng pagkakapiraso ng papel ay musika sa kanyang pandinig. Kasabay ng pagkapira-piraso ng sulat ay ang tuluyang pagputol sa huling tali na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Hindi na niya kailangang basahin ang sasabihin ni Raja. Tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Ang kwento ni Raja ay tapos na. Ang kwento ni Luningning ay nagsisimula pa lang. Nagising si Sinaya at nagsimulang umungol. Agad na binuhat ni Luningning ang anak. Dinala niya ito sa malaking bintana na tanaw ang buong lungsod. Ang skyline ng Makati ay kumikinang sa ilalim ng araw, puno ng mga posibilidad. Tingnan mo anak, bulong ni Luningning habang itinuturo ang tanawin. Ang mundong iyan, minsan, akala nila ay para lang yan sa mga lalaking tulad ng tatay mo. Akala nila, ang lugar natin ay sa anino lang nila.
Hinalikan niya ang malambot na buhok ni Sinaya. Pero mali sila. Ang mundong ito ay para sa atin din. Babaguhin natin ito. Sinaya, sisiguraduhin kong lalaki ka sa isang mundo kung saan ang halaga mo ay hindi nasusukat sa kung sino ang asawa mo, kundi sa kung sino ka. Isang mundo na patas, isang mundo na igagalang ka. Napangiti si Sinaya, tila naiintindihan ang pangako ng kanyang ina. Niyakap ni Luningning ang anak ng mahigpit. Wala na ang takot, wala na ang lungkot. Siya si Luningning Alcantara. Ina, pinuno, babae. At hawak niya ang kanyang kapalaran sa kanyang sariling mga kamay. Ito ang kanyang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning at ang kanyang laban para sa katarungan at pag-ibig sa sarili. Mga minamahal, ang kwento ni Luningning ay isang paalala sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga kababaihan at mga ina, na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo katagal nagtiis o nanahimik sa likod ng ating mga asawa. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang tumayo muli matapos tayong madapa. Ang pagiging ina ay hindi kahinaan. Ito ay isang superpower na kayang bumago ng ating mundo. Huwag nating hayaang diktahan ng iba ang ating halaga. Dahil tulad ni Luningning, may karapatan tayong magningning sa sarili nating liwanag. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa emosyonal na paglalakbay na ito. Sana ay naantig ang inyong mga puso at nabigyan kayo ng inspirasyon ng ating kwento. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Sa tingin nyo, tama ba ang ginawa ni Luningning na hindi nabasahin ang sulat ni Raja? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.